Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po natin mapakinggan ang salita ng Diyos, tayo po muna ay sumaglit ng manalangin. Ama, maraming salamat po sa umaga nito. Lord, salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin. Mangyari po ang pagsama sa umaga nito. Lord, tulungan niyo po kami maintindihan ang aral ng patid sa aming salita na aming pag-aaralan niyo. Tama po at maraming salamat. Salamat po, Ama. Amen. Po. Ngayon pong araw ay ating pong tatalakayin ang Exodus 5 na pinamagatang si Moises at Aaron sa harap ng Faraon. Ayon po sa chapter na ito, tumulog sina Moises at Aaron sa Faraon upang ipagpaalam ang mga Israelita para payagan silang pumunta sa ilang para maglista bilang parangal sa Diyos. Subalit ito'y tinutulan ng Faraon. At pinag-isipan pa kung ito'y pagdadahilan lamang upang makaliban sila sa kanilang pagtatrabaho. Karagdagan dito, gumawa din ng hakbang ang Faraon upang dagdagan ang hirap nila sa pagtatrabaho sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng dayami na kailangan nila para sa paggawa ng visa. Bagkus ay kailangan pa nila itong hanapin at tumbasan ang kanilang paggawa ng visa sindami ng dati. Dahil dito, nagreklamo ang mga kapatas sa kanilang dinaranas. Ngunit sila pa ay nasabihan ng batugan ng Faraon. Sinisi ng mga kapatas sina Moises at Aaron at sinabing parusahan nawa sila ni Yahweh dahil sa kanilang ginawa. Sa ganong kalagayan, nanalangin po si Moises. Nagtanong kung bakit pinahihirapan ng mga Israelita at kumisyon din niya ang pagkasugo sa kanya dahil sa ginawa niya ay lalong naghirap katayuan ng mga Israelita. Yun po mga kapatid. So kung ating pong titingnan dun po sa verse 2, ang Faraon po ay walang alam tungkol sa Diyos, wala itong takot sa Panginoon, walang pag-ibig sa Diyos. Hindi alam ng Faraon kung gaano niya paniniwalaan ng Diyos. Dito po sa verse 2, sinabi niya, sinong Yahweh? Sino siyang mag-uutos sa akin na payagan umalis ang mga Israelita? Wala akong kilalang Yahweh. Hindi ko papayagang umalis ang mga Israelita. Yan ang sagot ng Faraon. Dahil siyang walang pagkakilala sa Diyos, ganun na lamang ang kanyang ginawa para pahirapan lalo ang mga Israelita. Kung ating pong babalikan sa huling part po ng chapter 5, pinakita po dito ang pagiging masunurin ni Moises sa Diyos sa kanyang pagtayo sa tungkulin, sa kanyang pagkatawag ng Diyos. Dahil buong tapang niyang hinarap ang Paraon upang ipagpaalam ito at payagang manamba sa Diyos. Ngunit ito ay nagresulta pa sa pagpapahirap lalo sa mga Israel. Kung ating pong titingnan mga kapatid, kung minsan nangyayari po ito talaga sa ating buhay. Maaring ang pagsunod natin ay po pwedeng magdulot talaga ng hirap. Nanalangin tayo sa Panginoon at nagtanong kung bakit gano'n nangyari sa kabila ng ating pagsunod sa Kanya. Iniisip din natin minsan, lalo kung dumadaan tayo sa hirap na para bagang hindi tayo pinapakinggan ng Diyos, para bagang ayaw niya tayong tulungan. Sa Exodus chapter 5, sa verses 22 to 23, ito po ay nagpapaalala sa atin na magtiwala po tayo lalo sa Diyos sa kabila ng mahihirap na sitwasyon. Baka minsan ay pinapahintulutan talaga ng Diyos na dumaan tayo sa sitwasyon upang tayo hubugin at itest ang ating katatagan. Kaya mga kapatid, huwag po tayong magsawa na manalangin ng manalangin. Hindi porke hindi binigay ng Diyos ang ating mga kahilingan sa panalangin o kahit gaano man ito kabuti, hindi ibig sabihin na hindi na tayo pinapakinggan ng Diyos. Maaaring hindi ngayon, pero may tamang panahon, kaya dapat marunong tayo magtiyaga at matuto tayo.
Amen po. Purihin po ang Diyos, tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa umagang ito, Lord. Maraming salamat po sa iyong aral na binigay sa amin. Salamat po sa paalala na matuto po kaming magtiwala sa kabila ng mga pagsubok, hirap na kung minsan na hindi namin maintindihan kung bakit namin ito dinadanas sa kabila ng aming pagsunod sa inyo. Patuloy niyo po kami bigyan ng lakas, katatagan upang harapin ang mga bawat araw ng mga pagsubok. Tuto po kami magtiwala at maghintay. Maraming maraming salamat. Amen. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang umaga po muli.